kapag papunta na po doon sa palasyo, ang kwento, kapag papunta na doon sa Pasig River, Fake news. agad na pong may kaukulang pagsalag o pag-divert sa usapin at maging sa investigasyon. Para bagang ang lahat walang katotohanan o kaya ang lahat ang lahat po ay parang lumalabas na Fake news. mawalang galang lang. Kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo ay bobo. Michael San Juan, isa po sa mga organizer ng Baha sa Luneta. Nabanggit niya, no? Adrian Bersamin ni hindi man lang po napatawag, 'di ba? Sa Senado hindi rin napatawag. Hindi rin merong Olivar pero hindi naman natanong. Well, yung Maynard nagpunta rin doon, hindi rin po naman po natanong ng lubusan. Well, dito po sa investigasyon ng Ombudsman, wala rin pong balita dito ho sa mga pangalang binanggit po ni Profesor. Ito ho yung sinasabi sa kwento mismo ni Bernardo. Hindi ba na mga sinasabi niya na umano ay pinaghahatiran niya? Special delivery. Meron nga pagkakataon na naiipon na ang 2 bilyon sa parking lot ng isang hotel sa Maynila. Hindi po ba na punong-puno na yung armored van ng delivery pero ayaw pa hong kunin. Sinasabi nga na, uy, puno na yung truck ng pera. Kunin nyo na. Parang awa nyo na. Napupuno na, oh. Hindi po ba? May mga binabanggit. Pero bakit nga po parang nawala sa equation? Kasi nga, ang sinasabi, kapag papunta na doon sa Pasig River, para bagang ang lahat walang katotohanan o kaya ang lahat ang lahat po ay parang lumalabas na Fake news. Parang kapag papunta na po doon sa palasyo, ang kwento, agad na pong may kaukulang pagsalag o pag-divert sa usapin at maging sa investigasyon. Mawalang galang lang. Kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo ay bobo. Mahina ito sayang. Oo. Anong mahina? Ito mahina ito. Pero tama mga kapatid, kayo po ba? Ano po ba ang tingin nyo sa naging pahayag ni Martin Romualdez kahapon? Okay, sige. So, May parto din kaya yan? Gaya nung kay Zaldi ko noon? Kasi, di ba si Zaldi, 2 parts eh. So, ito, ilang parts kaya? Oo, dun kaya sa susunod, may bagong pangalan na babanggitin? Pero bakit nga kasi ngayon lang nagsasalita? Bakit dati tahimik talaga? kasi nga daw, Di ba? Ganun eh. Nung nakuryente, saka nagsalita. Hindi kasi nga gusto ngang idaan nga daw sa legal. Oo. Pero mukhang may natunugan siya. Ako tingin ko may natunugan dito. May natunugan siya na ginagawang pakikipag-usap kay Salvi ko. Itong aking kasi nga, if you read between the lines, sa kanyang statement, pati yung transcript nito, kung babasahin mo, yun ang implikasyon nito, yun ang mensahe nito. Hindi niya madiretso. Oy, kasin. Hindi niya madiretso. Hindi ba? Insan. Oo. Yeah. Ano meron? Oy. Dinaan na lang sa video message, ano? Hindi niya madiretso. Pwede namang minessage mo, biniber mo na lang eh. Hello, Insan, hindi mangyayari to, hindi mo alam. Ito yung basically. Baka walang paramdam si Insan, kaya napagawa ng video. Baka lang ha? Anyway. Sige. So, well, ako lang ho ay dinadaan ko po sa medyo pangiti-ngiti ngayon to pa. Patawa-tawa po pero ako ramdam ko sagad sa buto ko, no? Na talagang meron ngayong binubuo. Meron ngayong mga pagpaplano nangyayari. Meron ngayong mga nag-uusap-usap. How will they manage the narrative sa mga istoryang ito, sa mga pangyayaring ito? At ang taong bayan po, again, dapat po maging matalino. Alright? Ngayon, mga kapatid, alas 9:38 na. Laro po tayo mga pabida sa True FM at tayo pinakantabay din sa ating pong reporter dyan sa kamera sa hearing po na gaganapin sa Committee on Justice. Ito po yung pangalawang hearing concerning po naman dito sa impeachment ni VP Sara.
Okay, ang akin po dito, no, kung sakasakali po ay maging maingat din ang mga miyembro ng komite doon sa mga sinasabi ho nila na mga ebidensya nang sa ganun po maging solid rin yung kaso. Kasi ang hirap dyan ho kapag kung sakasakali po na magbigay sila ng mga hilaw na ebidensya o mga pinilit lamang na ebidensya, baka lalong baka humina yung kaso. Kasi ngayon solid na eh. Pwede na po mga kapatid eh. Klaro na po yung sinasabing mga akto, mga gawi na impeachable naman talaga. 'Di ba? Yan ang gusto ko Yes. i-cut out at saka i-splice eh. Na Hindi ano? na i-splice yung mga ganyang sinasabi mo eh. Na alin? Yan, naklaro na. Klaro na. Oo, hindi na i-splice yan boundary eh. ka na ngayon eh. Oo, Yes. ituloy mo. Pwede na yan. Ang mismong inihain noon, ngayon kanila pong bahagi ito, solid na, pwede na yan, tatayo na yan. Yes! Di ba? Para ho lumusot na kung sakasakali po na maninindigan nga din po ang ating mga kongresista sa accountability ng isang mataas na official, impeachable official. Nang maihain na yan in the Senate at nang mag-trial na. Yan ang tinatawag na accountability cannot be selective. Ano yun? Dapat ang pag-splice nyo hindi din selective, ha? Yes. Isama nyo to. Ano, sure ako i-splice nyo yung kay Martin. Isama nyo ito, Nagpipigil ha? ako eh. Oo. Hindi kasi accountability cannot be selective nga, partner. Kaya yan, Kasi tama ako yan. Dapat na isa gusto ko mag-trial na eh. sa Senado. Oo. Tama. Dahil pag nag-trial sa Senado, Ay magkakaalaman din tayo doon po sa binabanggit din ng mga ebidensya kasi mas malakas po ang poder ng court, ng trial court, meaning sa impeachment court, doon sa kanilang sumpina powers, lalo na po itong mga binabanggit po ng mga bank records na ito at ilang pang mga binabanggit po na dapat pong isumpina na sa ganun magkaalaman na po tayo dito po sa mga binabanggit po ng mga akusasyon ng mga ill-gotten wealth, etc. Ano yun? Oy, teka, nagagalit naman na sila sa'yo ngayon. Good night. Kanina love ka nila eh. Ano? Oo. Litong-lito na sila sa feelings talaga nila. Oo. Ano ba ang Nagpipigil sinasabi ako mo? eh. Hindi tama kasi yung mga binabanggit mo ngayon. Yan nga. DDS ako. Oo, hindi kasi yun nga eh. O ngayon, ngayon galit na naman ang mga Kasi ako DDS ay sa'yo. pro-impeachment. Oo, biglang naging pro-impeachment ka, ayaw na nila sa'yo. Oo. Ina ninyong lahat. Yun lang. Huwag naman. Huwag ganon. Oh, sabi dito nung isa, yan, dapat ganyan, Ted. Lahat talaga ng sangkot ay dapat managot. Antabay Yes. po tayo, ha. Sabi nga natin kanina, big Sige. day po ito for the Dutertes. Kasi may hearing sa ICC, may clarificatory hearing sa Kamara, at baka may video message ulit ngayon, hindi tayo sure. Teka lang, ha. Oo, mukhang ang lunch natin ay nanonood tayo ng magkaliwat ka ng hearing. Pero mukhang mauuna naman po itong sa Kamara. Ngayon po pasimula na maya-maya. Yung mamaya po sa ICC, mga bandang alas 5 ng hapon yan. So yung video message, kung ilalabas man ang pakiusap ko po, Ano? mga bandang alas 7, bago po sana kami matulog. Kasi po minsan pag 8 p.m. onwards, hindi na po namin nakikita. Video message Nino. Eh di baka may bagong video message si Martin. Nino, akala ko. Ano ba siya, Nino ba? Happy birthday message ba ang gusto mo for Kuya Ram? Happy birthday! I wish you good Syukran. health and happiness. Abangan po ninyo mga kapatid na tayo po naman po ay magbigay po ng kaligayahan sa ating pong mga uring manggagawa. Mabuhay po ang mga ama ng tahanan, mga magulang na nagpapagal po para sa kanilang mga pamilya. Mabuhay ka. Pilipinas, ano na?